mamamasko po at Merry Christmas, may mga katagapang madalas din daw marinig tuwing buwan ng Disyembre sa Pilipinas. Ang I do. Kung pagbabatayan kasi ang dami ng mga nagpapakasal, December at hindi June ang maituturing na wedding month. Si Lala Roque on assignment. Do you take gem here present for your lawful wife according to the rite of our Holy Mother the Church? Yes, I do. Do you take teng here present for your lawful husband according to the rite of our Holy Mother the Church? Yes, I do. Ang bagong kasal na sina Teng at Jemima, sadyang itinaon daw ang kanilang pag-iisang dibdib sa isang memorable date. Ang petsang may repeating numbers na 12, 12, 12. Matagal namin inantay yung 12, 12, 12, 12. So, nag-decide kami na 12, 12, 12 kasi yun ang gusto namin na date. No, sa wedding industry, inaabangan talaga yung mga triple dates. Nagsimula yan nung 777 hanggang sa 888, lalo na, syempre sa Chinese. Tapos, yun nga, this is the last year kasi na magkakaroon ng triple date, which is 12, 12, 12. Ang couples, gusto talaga nila, ang anniversary nila is yung madaling tandaan. Pero bago pa man dumating ang petsang ito, nagsimula na raw umalingaw-ngaw ang wedding bells sa mga simbahan pagpasok pa lang ng buwan ng Disyembre, ang itinuturing na wedding month sa Pilipinas. Tama, hindi po June kundi Disyembre na ang wedding month sa bansa. Na December na yung wedding month talaga. Over the years, 'di ba, mas maraming Pilipino yung nag-abroad or marami yung mga nagma-migrate, 'di ba? So, dahil ang Pasko, parang family reunion na rin nating mga Pilipino, tinataon ng mga kinakasal na magpakasal ng December. Ang long-time perfect sweethearts na sina Rafael at Shali, ito rin ang napiling buwan ng pagpapakasal. My family is based in the US. And then all of my relatives are mostly balikbayans. Kaya December is normally the time of the year when they come home to spend the holidays here. Nag-propose ako nung May. May last year. So it's around a year and a half na yung layo. Taliwa sa nakagawi ang June wedding na usong-uso sa Amerika at ilang Western countries. Tila hindi raw angkop sa mga Pilipino ang June bride and groom kung isa sa alang-alang ang lagay ng panahon sa Pilipinas. Dahil June is their summer. Pero sa Pilipinas, sa pagkakaalam naman nating lahat, hindi talaga siya babagay sa weather. Dahil ang June talagang bagyuhan, baha. Kaya naman kung susuriin ang datos ng National Statistics Office, kapansin-pansing mas marami nagpapakasal tuwing Disyembre kumpara sa buwan ng Hunyo. At dahil enggrande kung magdiwang ng Pasko ang mga Pilipino, akmang-akma raw ang Christmas spirit at mga nakagayak ng dekorasyon para sa December wedding. Idagdag pa ang festive mood ni Ninong at Ninang sa pamamili ng regalo para sa mga bagong kasal. Mas galante daw kasi nga 'di ba may Christmas bonus at saka yun, parang fiesta pag Pasko kaya mas masaya yung yung feeling. Ang pag-iisang dibdib ang isa sa pinakamalagang araw sa buhay ng magsing-irog. At para sa maraming Pilipino, wala nang masasaya pa sa pagdiriwang nito kasama ang buong pamilya sa pinakamakulay at pinakamasayang buwan ng taon. Lala Roque, GMA News.